Kamusta kayo mga Kapampangan? Galing ako doon sa gusto ko pasalamatan yung lahat na nandito at yung tumulong na mangyari itong rally natin hanggang mag-isip. Pinatunayan niyo talaga na ang mga Kapampangan hindi takot at maisog. So, ito na nga yung sinabi ko galing pa doon sa simula pa lang nung paglabas ko sa Leaders Forum, ang Hakbang ng Maisog. Lahat ito, kayong lahat ngayon ay kagagawan lamang ng isang tao. And who is responsible kung bakit tayo nandito ngayon nagsasama-sama at gusto mag-express ng mga sentiments natin. Sinabi ko yan, simula pa lang, wala sanang ganito kung maayos na yung presidente natin. Pero, nagulat ako ngayon kasi walang mga dump truck, walang hindi nila kinaya yung mga Kapampangan. Puta nila tunay na maisang mga Kapampangan. Pumunta kami ng Dumaguete. Bigla na may mga dump truck. Simple lang naman yung hinihingi namin. Hindi naman siguro lahat ng tao o may tao sa mundong ito na tama lahat ng ginagawa. Yung gusto lang natin is the right to express ourselves. At yun na lang yung hinihingi natin, ayaw pa. Baka ang sunod yan, hindi na tayo pwedeng huminga. Ano bang problema talaga ng it's a very confusing administration actually, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan yung mga kilos o mga ginagawa. Parang ako mayor ako ng Davao. Ako si Sebastian Duterte, yung mga hindi ako kilala. Ako yung mayor ng Davao. Ngayon, wala pa ako sinasabi. Sandali lang, pagsalitain na naman ako. Kaya ganito ako local executive ako. Siyempre, alam ko yung concerns ng mga barangay namin, yung mga communities. Ang problema, dahil siguro, kasi nagsasalita nga ako, not really against, but I'm just pointing out. Tinuturo ko lang naman yung yung mga kailangan ayusin. Kung tingin nyo against ako, hindi wala akong pakialam. If you take it, negatively, wala akong pakialam. Pero hindi pwede na hindi tayo magsalita. Hindi ito rule of a single person. It's demokrasya tayo eh. It is the rule of the majority. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mong mangyari o gawin mo,
yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mong pakinggan yung boses o ano yung mga sentimento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? Ang sakit lang! Ang style nito, ewan ko lang. Pero, teorya ko lang. Palagay ko, siguro, ang iniisip nila, kasi matagal to nag-upo yung pamilya nila eh. 20 years, more or less 20 years yan, yung tatay niya, nagkaroon tayo ng authoritarian regime. Siguro, may gusto talaga to na maibalik yun. Kasi sa ginagawa na ngayon, hawak nila lahat. Ito, mainstream media, wala na yan. Wala na yan. Lahat ng formula na ginagawa nila before, they are attempting to do it now. Noon, siguro 1970s, magagawa mo yan. Walang social media, and you know, mga tao, medyo, hindi, mahirap yung connectivity. O ngayon, sinusubukan na naman nila ulit. Ang gusto niya, monarkiya. Yung nagsimula talaga yan, yung hakbang ng Maisog, pagkatapos no, people's initiative nila. Gusto nila ng charter change so that they can perpetuate their position hanggang sa kung kailan nila, nasa mamatay na lang tayo na ayaw nang bumaba. Hindi. Kaya nga, naiisip ko, talaga bang walang hiya? Na sobrang walang hiya talaga? O tanga? Kung gusto nila na sila lang, sabihin na natin, marami namang paraan yan. Kung gusto nilang ayaw bumaba, o gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na maging presidente, kanilang manok. O di, magtrabaho ka. Bakit mo utukin yung mga tao, papipirmahin mo, tapos magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo pa? Also, one reason kung bakit alam nyo nandito talaga ako. Because I do not agree yung traditional politics na I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Diyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas dyan, nandyan yung mukha mo sa kanya yan. Pera ng tao yan. Bangag! Bongbong resign! Bongbong resign! Bongbong resign! Alam mo, lagi tayo nandito sa cycle na yan. Yung mga practices talaga ng Philippine politics. Picture-picture, kada may magbigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot. Ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yun, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa gano'n. Kailangan, we have may Senate hearing man yun. Senator Eileen Marcos was there. Very good. Nakita talaga, may findings talaga na nangyari yun. Niloloko nila yung mga tao. Sa dami mong problema, and you know, an opportunity that you have being
a head of state, president, you know, like a couple of people who are in the highest places in government, positions in government. Ang dami mong pwedeng ayusin, but your unang-una mong priority is magpatagal lang ng wala pa ka magpakita ka naman ng kahit may ginawa ka lang. Wala talaga. Tingin nila, yung buhay ng Pilipino, ganun lang kadali. Na parang monarkiya talaga. Gusto ko, today, I will become the king. And this lady will become the queen. And all of, you know, nasa lahat ng baba namin, kontrolado namin. Sira ulo po tama. Tingin niyo ba normal yan? Kaya nga, either makapal talaga yung mukha mo na ayaw mo dumaan ng election. O, tanga ka. Angat! Hindi ako nagsabi nun. Tapos ngayon, siyempre pumalag yung kami, may mga ibang probinsya din. Si Governor Rubahit ng Davao del Norte. So, nagparali sa doon. Anong ginawa ng mga gago? Sinuspindi. Actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Hindi nila alam siguro tama ba, mali ba, tama ba. Malaki Pero takot! okay lang din. Nisuspend nila ako. Okay lang. Libre yun na bakasyon. Pagubot ang Pilipinas! Yung mga anak ko, pakasal ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng leave. Magubot! Pero, rumors lang din naman yan. Sinuspindi nila si Governor Rubay pagkatapos ng pagpang ng maiso. Kasi, hindi, sa kanila, hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama o may punto ka. Kailangan sila lang yung pwedeng, sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to? Pumunta kami ng Bulacan, magpang ng maiso, nag-attend sa Bulacan, hindi natuloy, ang dami nilang exhibition, gamit pa yung mga tao sa gobyerno. Sa Dumaguete, it was the same thing. Pumunta kami ng magpang ng maiso, andon, kasama si former President Rodrigo Roa Duterte, nilagyan nila ng mga truck yung part kung saan dapat yung demonstration. Tacloban. So, bakit ganun ba kasupot talaga yung mga ginagalawan ng mga ito? Hindi na lang pwedeng hayaan na lang. Maglaro lang kayo ng patas. Sumatotal, wala man talagang masasaiyo ang lahat nitong mundong ito. Correct. Walang ganun. Walang ganun. Kaya kung sabihin mo, napakagaling mo, may isa talaga, dalawang tao dyan na will disagree with you. And hindi pumapasok sa utak nila. Kaya nga, hindi ko sobrang extreme yung thought process ng mga tao na ito. Pagkatapos Dumaguete, so kailangan namin lumabas, lumipat
yung mga tao naglakad papunta sa ibang part kung saan tinuloy yung demonstration. So, pahihirapan ka talaga nito nila. Pagkatapos naman, yung malala sa Tacloban, ginawa nila, naglagay pa rin ng ano. Mga truck. Bako, Ursel. Tingin ko lang masyadong may insecurity itong administration na ito. Kasi kung if you are really confident with what you are doing, ano yung trabaho mo at sa mga ginagawa mo, maayos ka naman. So, bakit mo pipigilan yung mga ganitong klaseng activities? Wala naman, no harm done. Nagsasalita na naman, and it is our constitutional right to express ourselves. Siguro may ano yan. Ewan ko lang, hindi ko lang talaga alam. Kasi hindi rin naman talaga itong si BBM, yung klase ng presidente na he will address, like current issues. Pero napansin ko lang, pinipili niya lang. And it's, a lot of this, itong nangyari dito, alam mo yan, mayor ako. Sipin na lang natin, nasa isang barangay, may nangyayari na ganito. Then, it will be my responsibility, part of my job, to tatanungin ko, what is the problem? Paano natin ayusin yung problema na yan? Paano natin para matapos na lahat at mapayapa tayo ng lahat? Pero wala akong makitang attempt talaga from this administration na gawin yun. All they do, pagkatapos ito, marami na naman yung pangyayari sa Davao. Katulad nung, ito talaga. Ako, mayor ako. Ayaw ko yung mga tao sa Davao, bangag. Ayaw ko ng drugs, di ba? Ayaw ko ng mga tao kumakain ng sabon, ano dyan. So, wala naman talaga. Sinabi ko, I declare war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Nirelieve nila 36 ka polis. Wala naman ako inutusan. Tanga talaga. Kaya nga, sobrang, it's really confusing. Hindi naman masama yung intention ko na siguro masama kung involved ka in illegal drugs. But, for the people na ayaw nila na kumain ng sabo yung anak nila, yung kapatid nila, ayaw nila mag-shrink yung utak. Bakit? Why is it an issue for them? Itong DILG. Bakit ang dami yung maniobra para pakialam niyo ba kung yan yung platform ng Davao City, ayaw namin talaga ng droga. What? So, does it mean that you are supporting illegal drugs? The declaration on war on drugs is because I am concerned of the welfare of the Davaoenos. Tapos gusto nilang barahin, ang daming, tapos eto ba, ang nangyari doon, ang ginawa nila sa property ni Pastor Kibuloy. This is a very recent one.
Makinig kayo. Okay. Tama ka na. Yan ang wala talaga sa Pilipinas, hustisya. Mr. President, pakinggan mo yung mga tao mo. Justisya! 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 Oh, kanino kagagawan to? Huwag niyo sabihin, original director. Huwag niyo sabihin ako. Huwag niyo sabihin yung PNP. Tatlong rehiyon ng mga police andon just to apprehend one person. Excessive show of force talaga. What? Are you trying to intimidate us? Mahiya naman kayo, putangin na nyo. Ang mga tao ang naglagay sa inyo dyan. Tapos ngayon, ang ginawa nila, imagine this, pagkatapos ng mangyari yun, hindi siguro nila nakuha yung gusto nila, nirelieve nila yung mga polis na sila rin naman nag-utos. Sira ulo talaga. BBM Bangag! BBM Bangag! Kinontradict lang nila yung kagagawa nila. Kinokontradict lang talaga nila sarili nila. Kasi mapalabas nila, wala naman talaga itong ginagawa itong administration na to. Alam mo, ano yung saan magaling ito? PR lang. Lagi na kasi hawak nila sa mainstream media. Lagi din, gusto nila tutukin yung sarili nila na everything is alright and walang problema. Yan lang talaga. O, sige. Tapos gusto pa na ngayon, gusto pa ng gulo with China. Yan na lang. Pwede ka naman, you can approach, the best way to approach, especially pag territorial conflict, is through diplomacy talaga yan. Sino ba naman gusto makipagpatayan ka dyan? Siya lang, siya. Nagsalita na ngayon dito, kanina, nandito yun, di ba, yung fisherman natin na, galing na sa kanya, sa sarili nilang press conference at sinabi sa mukha nila talaga na noon, nakakapagpangisda pa sila doon, ngayon, mas nahihirapan sila. Huwag niyo sabihin, bayan yun. Kailangan
May naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. Magkadugo na. May maisong ba? Wala. Ni isa, wala. Sabagay, may legislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Alawan. Ah. Dami tinamaan nun. Sana wag lang sila mag-alala kasi pag-uo naman. Mukhang pera. Di siguro lahat, pero mukhang pera naman. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumatakan lahat ng pera. So, lahat ngayon, soft projects, katulad ng isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, binigay doon sa recipient is only 2,000. So, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Ikaw, Bongo. Lah. Kumpare ka. Bunggo. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, Ayun na. Yung mga tao, yung nagboto kami, mga napawinyo, nagboto kami sa inyo ako. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talaga ang senador, si Miriam Defensor sa Nagro. Pag-reaction lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Conteveros kaysa ni Bong. Ayun na. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban niya hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga you have time pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Boko. Lah. Kaya pakita sa mukha that you will stand by the Filipino people. So, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Atay. Awi ka, Bong! Ikaw pa naman, pramisan ka ng 20 pesos na bigas. Typical na talaga. Textbook na scam. Ano talaga? Pangloloko lang talaga. Abuso. Lahat ng pinapakita ng administrasyon na ito is not a good example, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, ways of handling government, kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa naman.
naman matapos na itong mga yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam niyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko. Ibalik mo yung death penalty. Sana mo yung corruption problem. Tingnan natin kung may tatakbo ba dyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita mga elected officials na ikaw yung boses ng tao and you're in a national position, you should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, you know, the atrocities of what the administration is doing. You should say something. Wala, hindi tayo na lang. Kaya pa? Pero alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan na talaga may faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa. Kasi yung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Yes! Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talaga ang kinabukasan para sa ating lahat, sa bawat Pilipino. And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Pampanga Marisol. Maybe soon, you know, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines. Mas maganda, mas maayos, mas maligaya na Pilipinas. Sana. So, salamat for being with us sa Akbang ng Maisog. Ituloy nyo lang. We share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may seguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. Someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin yan. We should give them, you know, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents and as elders sa bansa nito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, united tayo with one cause na at isang paniniwala na makakabit natin mas maliwanag, mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon. Nagkakaroon lang din ako ng pag-asa dahil nandyan din kayo. Hindi rin kayo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Okay na yun? Tama ka, marami pa magsasalita. Pero you fight for your country. Yan! Because as it seems now, nobody is
kundi tayo na mga tao na nandito sa mababa. So we will fight for that. No one, sa nakikita ko sa politika ng Pilipinas ngayon, takot lahat, kayo lang yung maiso. Magandang gabi sa inyo lahat at mabuhay na lahat. Thank you. God bless you all.